Hi, hello again everyone. Welcome again to my vlog. So, for today's video, eto na nga ang ating gagawin ay pumasok na ako sa part-time job ko, which is the Filipino store. So, gagawa na naman ako ng egg roll. Ayan na nga at nagpiprep na si ate niyo girl. Suot na ako ng apron dahil gagawa ko ng egg roll paste. Ang ginagamit namin dito ay cornstarch, lalagyan ng tubig din, lulutuin hanggang sa lumapot. Social dito ang pandikit, charot. Naalala ko ang mami ko gumagawa ng lumpiang Shanghai, yung lugaw lang yung pinandidikit niya or tubig. Pero since dito kailangan super madikit at pantinda kasi siya, so ang ginagamit namin ay cornstarch. Ayan, niluluto ko na nga siya. So sa medium heat lang, marami akong ginawa since marami yung gagawin kong lumpiang Shanghai. So, alam naman siguro natin lahat, ang lumpiang Shanghai, ang palaging sinasharon sa mga handaan. Charot! So, ayan na nga. Malapit na maluto yan. Ayan na nga siya. Ayan, ang aming egg roll paste. So, yung mga puti dito, paborito nila ang egg roll. Tapos, ang pansit, yan lang ang kinakain nila sa Filipino store. And then, mahilig din sila sa beef caldereta and ang tawag nila doon is beef stew. So, piniprep ko na yung table kung saan ako gagawa ng egg roll. So, ayan. Hindi siya po pwedeng direct sa table kasi didikit yung pabalat. So, ayan. Ganyan karami yung gagawin ko. So, isang bucket halos siya. So, kailangan maka 6 layers ako dyan sa isang tray. Tapos, ayan na nga. Nag-start na ako. Ayan. Pasensyahan nyo na ako at ang taba-taba ko dahil nga may picos ako. So, ayan. Ongoing ang ating paggagawa ng egg roll. Masakit lang sa likod kasi hindi ka pwedeng umupo. Dahil pag umupo ka, hindi mo i-roll ng maayos yung hindi siya masikip. Kailangan kasi siksik siya. Sabi na ng mama ko para mas maganda raw tignan. So, hindi po pwedeng nakaupo. Kailangan may puwersa ka. So, sa 7 hours na gumagawa ko ng egg roll, nakatayo lang ako. So, upo lang ako pagkakain ako. And pagka kumain naman ako, 5 minutes lang, ganyan. Or pag mag-CR. So, 7 hours ang paggawa ng egg roll. Kaya pagkatapos ko talagang ang sakit ng balakang ko. Yung spinal cord ko, feeling ko matatanggal na. So, mahabang process siya. Kaya kailangan talaga, morning pa lang nag-i-start ka na. So, natapos ako around 2 na ng hapon dyan. Dahil, syempre, tumulong-tulong pang magkakakaha sa harap. Dahil, yung bago namin cashier, hindi pa naman siya masyadong kabisado. Hindi niya pa masyadong kabisado yung mga presyo. Since ako kasi, magto 2 years na ako dito. So, kabisado ko na lahat ng presyo. So, ayan nga pala ang aking mama Sonia. Sumingit-singit pa sa video. Ang dami niyang tinatanong sa akin ng moment na yan. Nagdidikit nga ako ng egg roll. Hindi ko alam sa kanya. May mga hinahanap siya na hindi ko naman alam kung saan nakalagay. So, ayan. Siguro that time dyan sa video nakaka 4 layer pa lang ako. So, kasi 6 ang kailangan eh. Dahil pinoprosen nila yung egg roll and then ikakat siya the next day. Kailangan kasi matigas pagka kinatika guys sa ating pagkagawa niluluto agad. At sinasharon yan ng ating mga bisita lagi. Pagka birthday, ganyan, may mga party sa bahay. So ay nakikita nyo naman, tamang kwento lang ako habang gumagawa ng egg roll. Tamang tawa lang si ate niyo girl. Para naman good vibes tayo, di ba? Kahit nakakapagod, masaya naman. So, next video, ayan na nga ang finished product. Nilagay na sa freezer. Ayan. Kasi ikakat siya the next morning. Kailangan super tigas niya. Para, hindi siya binibenta ng ganun kahaba Pinuputol namin siya. So, tapos na ako dyan. And then next, nag-cut ako ng mga ingredients para sa gagawin namin bilo-bilo, pantinda ng Saturday and Sunday. So, bilo-bilo, siniserve lang namin siya every weekend. Kasi, pag weekdays kasi hindi naman ganun kadami yung customer. Unlike kapag ka-weekend, talagang mahaba yung pila namin ako. Lalo na pag Sabado, talagang kapag kabukas or di pa nga bukas minsan andyan na yung pila. Tapos, pa yun, madami lagi mga binibili yung mga customer. Kasi, binabaon nila for the whole weekdays na nagtatrabaho sila. Nire-rep lang nila.
So, since mainit ngayon, kailangan naka-freezer yung mga ulam. Init-init lang sila. Mainit dahil madali nang mapanis dahil nga magsa-summer na. By the way, June 21st ang summer dito sa Illinois. So, excited ako. Pero summer na rin naman ngayon. Minsan na lang lumalamig kapag na lang umaga. Pero pagka dumating na yung hapon, grabe. Sobrang init na rin. Pero hindi kagaya ng pagka mainit summer dyan sa Pilipinas. Hindi ganun dito. So, eto nga pala yung iba naming ulam sa nabitinitinda. Yan si AJ, yung bago naming cashier. Ayan. Ayan na nga. Ang aming Mama Sonia, ang aming quality control. Si Darwin na aming tagaluto dito. 17 years na siya dyan. And then si Kuya Larry, ang aming assistant. Gumagawa siya ng sisig dyan. So, ayan na. After 7 hours, finally, uuwi na rin ako. So, thank you for watching, guys. Sana nag-enjoy kayo. Like, subscribe, and share. Ingat po kayong lahat. And salamat palagi sa panonood ng aking mga video. God bless us all. Bye!